What's up, mga Kayokabs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating maikling video ngayong araw mga bayang karista, make sure na dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan i-hit yung notification bell or bell icon dyan sa ibaba para maging updated po kayo sa mga upcoming ko pong i-upload na video. At ngayong araw mga bayang kalorista, pag-usapan lang natin ito ating parating na stakes race itong May 11, 2025. Yung ating first leg ng Triple Crown Stakes Race. Milya yung ating distansya. Sino kaya ang unang dodomina itong ating first leg ng Triple Crown? Bagamat wala tayong kalaro nitong Sabado mga bayang kalorista, I hope sana napansin nyo itong video na to. Bibigyan ko lang kayo ng mga latest or past outings na ating mga kalahok dito. Meron tayo dito mga bayang kalorista. Almost 13 runners na maglalaban-laban dito, pero tingin ko 12-11 in betting option na to. Dalawa yung couple entry sa kaya na to. Mga kilala nito mga kabayan to, talaga mga nagpakitang gilas naman to ng mga nakaraang nagdaang buwan. Magandang karera, wala akong mapisil na sigurado akong pwedeng magdomina ng triple crown. Tingin ko medyo balance lang bayang kalorista. Na syempre hindi ko na rin papatagalin agad to. At tara, puntahan natin agad to matapos lamang po yung ating may click intro. Kaya let's go mga Kayokabs. At gaya nga po, nung nabanggit ko kayo sa ating intro, meron tayong 13 runners na maglalaban-laban dito sa ating first leg ng ating Triple Crown Stakes Race ngayong taon na ito. Milya yung ating distansya, pero 11 in option lang to bayang kare sa tingin ko. Couple entry yung dalawa sa kanila to. At ito, isa-isayin ko nang banggitin yung ating mga kalahok, mga bayang kalorista. Unahin natin kay Blackjack, nare-rendown po ni Boji Henson. Pagmamayari po to ni Sir Almeida LC at trainer po kay Rino Riot. Itong si Blackjack mga bayang kalorista, meron tong 125.8. Last official run sa 1400. Nanalo ito, umalis ng 2-1. Out of 9 runners na naglaban-laban sa isang 3-year-old Group 6. At yun po ng April 27 kung saan tinalo niya po doon yung nayamadong si Flaming June. Same rider pa rin. Regular rider na ito Boji Henson. Para sa ating kalahok na si Blackjack. Meron din tong 127 plus sa 1400. Nasigunda naman to. Gayon sa pahinga to noon Umalis ng 4-3 out of 6 runners na naglaban-laban. 3-year-old sa 3-year-old Group 6 din. At yun po ng March 23 naman. Doon din po sa kalerang napanalo naman nung kabayong si Pecotin Lady. Gaya ng nabanggit ko, medyo naging regular rider na to Boji Henson, itong ating kalahok na si Blackjack. Ito medyo matapang sa laban to. Pwedeng iuna, pwedeng isunod lang, tsaka medyo may remate rin ng konti. Kaya tingin ko medyo makakachamba rin to dito sa ating first leg. Lipat naman tayo dito sa ating numero 2, Call is Right. Narerendan po ni JB Bakaykay. Pagmamayari po ni Sir Necomedes Cruz at ang trainer si Jesse Basilio Guse. Call is Bright, last try, nanalo to sa Milya, may 143.6. Tune up race na to Umalis to ng 2-1 out of 3 runners sa naglaban-laban. Sa isang Cool Summer Fun Derby Stakes Race. At yun po ng April 27, tinalo niya po doon yung kabayong si Figure It Out. Pero after po nun, nanalo tong dihado nun sa 1400, may 128.4. Umalis ng 5-3 out of 6 runners naglaban-laban. Sa isang 3-year-old Group 6 at yun po ng February 15, kung saan tinalo niya po doon yung outstanding favorite na si Coming Early. Same rider na rin, medyo nagamayan to ni JB Bakaykay, itong ating Grey Galloper na numero 2 na si Cole is Right. Lipat naman tayo sa nagbabalik pisa to. Last year pa ko nito makbo to, medyo matapang din sa unang to pag nakaporma. Cone Static Offer, narerendahan po ni O'Neal Cortez. Kung may-ari po itong Sir Tony Tan Jr., trainer David de la Cruz. Itong si Cone Static Offer, last official run niya, may 128.2. Nga segunda lamang. Mas ng 1-2 out of 5 runners sa laban-laban sa isang special race ng December 7, kung saan tinalo po siya doon at inagapayan lang siya nung kabayong si El Jaleo. Pero bago po yon, nanalo to noon, may 127.6 sa 1400, bandera tapos. Out of 7 runners sa laban-laban sa isang special race ng November 10, tinalo naman po niya doon yung Grey Galloper na si Midnight Bell. Same rider pa rin tayo dito, O'Neal Cortez, regular jockey na to, para sa nagbabalik pistang numero 3 na si Cone Static Offer. Lipat naman tayo dito sa numero 4 natin, El Jaleo. Narerendahan po ni Patty Dilema, pagmamayari po ni Sir Benjamin Abalos Jr. at trainer po Sir Jojo Angel. So ito last run, medyo hindi maganda yung tinakbo nito nung tune up niya nagbabalik sa Road to Triple Crown Meron lamang to 148.2
Dumating ito pang 12 pero umalis ito ng 3-1 out of 13 rounds na naglaban-laban sa isang road to Triple Crown noong April 13 kung saan ang nanalo po doon yung dihadong si Transform. Galing ito kay Elvin Abraya, medyo paumento sa United this time, pati dilema na rerenda pa sa ating numero 4 si El Jaleo. Meron din naman itong 127.8 sa 1400 kung saan nanalo nga ito noon last year sa isang special race out of 5 rounds sa naglaban-laban ng December 7 kung saan tinalo nga po niya doon yung kabayong si Cone Static Offer at si Elvin na sumakay na this time, pati dilema rerenda pa sa ating numero 4 si El Jaleo. Baka nagpagpagdong ng kalawang ko, tingko ba, medyo baka maganda na i-kills ito sa ating Triple Crown Stakes race. Lipat naman tayo sa kanyang couple entry numero 5, Mastery, narerendahan po ni Dodong Villegas. Pagmamayari din po ni Sir Benjamin Avalos Jr. Trainer din siyempre Jojo Angeles. Ito namang si Mastery, galing ito sa panalo last time, may 126 flat sa 1400, Badera tapos out of 8 rounds sa laban-laban. Isang 3-year-old group 6 sa tempo ng April 12 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Copperfield. Same rider pa rin, Dodong Villegas para sa ating kalawak na numero 5 si Mastery. Pero pagkakatanda ko, pati dilema last round to nung nanalo to doon kina Copperfield Meron din naman itong 127 flat sa 1400 na tercera din naman to last round din niya. Mas ng 3-4 out of 6 rounds na naglaban-laban. Sa isang 3-year-old group 6 at yun po ng March 23, dun naman po sa karerang napanalunan ng kabayong si Pekotin Lady. Yan po yung ating kalawak na si Master. Tingin ko 5, magiging 4-8 to kumbaga. Lipat naman tayo sa Grey Galloper numero 6, Midnight Bell. Narerenda ni JB Hernandez, pagmamayari naman po ng Bell Racing Stable. Trainer po, Sir Donnie Sordan. Midnight Bell, tune-up race last run, nanalo may 127.6 last run. Badera tapos po ito out of 6 rounds na naglaban-laban. Isang 3-year-old group 6 at yun po ng April 20 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si The King's Charm. Pero after na nanalo nito sa Milya, bayang kararista bago na pahinga. May 143.8 po ito. Umalis ng 2-2 out of 4 hours sa laban-laban sa isang special race ng December 22 kung saan tinalo naman po niya doon yung kabayong si Habibi Scout. Same rider pa rin, regular jockey JB Hernandez para sa ating numero 6 na si Midnight Bell. Lipat naman po tayo sa ating numero 7, Parade King. Narerendahan po ni John Paul Eguse. Pagmamayari po ni Ma'am Melaine C. Habla, trader po Richard Tupas, Robin Tupas pala, bayang karerista. Parade King, meron tong 143.4 last run, dumating itong pang-4 sa Milya. Malis ng 8-8 out of 13 rounds na naglaban-laban. Kaya ang special race ng April 13, dun po sa karerang panalunan nung dihadong si Transform. Same rider na rin, John Paul Eguse para sa ating kalawak na si Parade King. Pero after nun, meron siyang, bago yun, meron siyang 127.6 sa 1400. Na segunda po ito. Umalis ng 1-1 out of 8 rounds naglaban-laban sa isang 3-year-old group 6 sa tempo ng March 29 kung saan tinalo po siya doon nung imported horse na si Morally. From John Alvin Gusino, hindi sa mga renta, Pau Guse para sa ating kalahok na si Parade King. Ito medyo may angkin tulad din sa unahan to, bayang karerista. Lipat naman po tayo sa ating numero 8, Pekotin Lady. Narerendahan po ni Kelvin Abobo. Pagmamayari po ng Running Rich Racing at trainer po Jonathan Sordan. Pekotin Lady, dun sa milya na tinakbo nila Road to Triple Crown, may 144.6 lamang. Dumating ng pang-anim, umalis ng 4-4 out of 13 rounds sa laban-laban at nga po ng April 13 kung saan ang nanalo nga po doon yung kabayong si Transform. Same rider pa rin, Kelvin Abobo para sa ating kalawak na numero 8 si Pekotin Lady. Pero bago po yung karera na yun, nanalo ito sa tune-up race niya sa Group 6. Meron itong 127 flat, bandera tapos, out of 6 rounds naglaban-laban. At yun po ng March 23 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Blackjack. Gaya ng nabanggit ko, same rider pa rin, regular jockey Kelvin Abobo para sa ating numero 8 si Pekotin Lady. Dako naman tayo sa ating numero 9, Sega Talin. Narerendahan po ni Danny Boy Camaniero. Pagmamayari naman po ni Sir Carlo Magno Batalya. Trainer po Arman Chumakiko. Sega Talin may 127.8 sa kanyang maiden assignment. Nanalo doon umalis ng 1-2 out of 7 rounds naglaban-laban. At yun po ng April 12 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Amaria. Same rider na rin, Danny Boy Camaniero para sa ating kalawak na numero 9 si Sega Talin. Pero bago yun, bago siya manalo, may 130.4 naman to noon. Dumating ng pang-5. Umalis ng 3-1 out of 7 rounds naglaban-laban sa isang 3-year-old maiden placers at yun po ng March 23 kung saan ang nanalo po doon yung yamadong si Transform. From Edwin Dancapla, second time around, Danny Boy Camaniero rerenda.
Para sa ating numero 9 si Sega Talin. Lipat naman po tayo sa nagbabalik pista numero G, Senyor Ibarra, na rerendahan po ni Jomer Estorque. Alam ko, pagmamayari po to ni Mark Louis Villa Sr. at ang trainer din po, alam ko si Donnie Sordan din to, mga bayang kalarista. Ito medyo napahinga to pero nanalo to noon eh. Meron tong 128.8 sa 1400 sa kanyang barrier run last time. Umalis to ng 2-2, nanalo siya, umalis ng 2 runners. Sa isang barrier run ng February 16, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Sipo Cotboy. Same rider na rin tayo nun na Jomer Estorque para sa ating numero di sa Senyor Ibarra. Pero bago po yon, naka-upset po to ng karera. May 127.2 sa 1400. Umalis to ng 4-3, nanalo ito out of 5 runners sa laban-laban sa isang special race ng January 19, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Lilibel. From John Alvin Gusino, this time ang rerenda Jomer Estorque para sa nagbabalik ng numero G sa si Senyor Ibarra. Lipat naman tayo sa ating runner number 11. Ito yung nanalo ng Road to Triple Crown Transform. Narerendaan po ni JRD Ocampo. Pagmamayari po ni Sir Hermes Guerra. Ang trainer po Sir Boy Gare Rojas. Ito Transform, tingin ko kaya niyang dominahin itong first leg kasi nakita niyo naman yung tinakbo nito ng Road to Triple Crown galing pa sa likuran. Meron itong 142.4 sa ating Milya last run. Nanalo ito mas ng 7-12 out of 13 runs sa laban-laban sa katatapos lang na Road to Triple Crown noong April 13, kung saan tinalo niya po doon yung mga iilan na rin na dito, kagaya po ni Binalot AU. Same rider pa rin na JRD Ocampo para sa ating kalawak na numero 11 si Transform. Pero napanalo rin to ni JRD Ocampo sa kanyang maiden assignment sa 1400. Meron naman to 127.6. Umalis na 5-5 out of 7 rounds na naglaban-laban at yung po ng March 23, kung saan ang tinalo naman po niya doon yung kabayong si Spellbound. Yan ang aking tingin ko, bet ko dito sa ating Triple Crown si Transform kasi medyo nakuha niya yung remate ni Jungkook. Magkapatid kasi sa amateur Jungkook. Kapatid ni Jungkook to at ni King James. Lipat naman tayo kay Binalot AU. Narerendahan po ni Mark A. Alvarez. Tingin ko couple entry naman nito ni Parade King. O kundi baka nakahiwalay din Rancho Santa Rosa. Pero bibigay ko sa inyo kanyang kay Ma'am Melaine C. Habla ito. At ang trainer naman po si Sir Richard Tupas. Ito segunda to kay Transform sa Milya. May 143 flat, umalis na uno. Tapos ito may angkin pulin sa unan to eh. Out of 13 runs sa laban-laban, doon din po sa kanilang napanalunan ng kabayong si Transform. Pero bago po yon, nasigunda naman din to. Meron itong 128.6 sa 1400, umalis ng 2-2 out of 9 runs na laban-laban. Sa isang 3-year-old Group 6 at yung po ng March 19, kung saan hindi siya pinauna doon ng kabayong si He's So Fine. Same rider na rin, Black Superman, Mark A. Alvarez para sa ating kalawak na numero 12 si Binalot AU. At narito na tayo sa ating huling kalawak, ang ating numero 13, Zoom In. Narerendahan po ni John Alvin Guse. Ito, anak to ng kilala natin kabayong si Zooming, mga bayang kalarista. Last run at pagmamayari pala to, ng Santa Clara Stock Farm. At ang trainer po si Sir Jojo, Chito Santos ang ating trainer nito, mga bayang kalarista. Zoom In, nanalo ito sa kanyang maiden, 3-year-old maiden assignment last time. May 127.6 to, banderan tapos out of 13 runs sa laban-laban at yung po ng March 30, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Elena Bell. Pero after po ng kanilang official run, nanalo rin to sa kanilang trial race, may 128.8, medyo nag-umento pa si Kabayo, 127 nung nanalo. Banderan tapos din out of 8 runs sa laban-laban sa isang trial race noong March 15, kung saan nasigunda naman po sa kanya doon yung kabayong si The King's Charm. Same rider na rin, John Alvin Guse para sa ating numero 13 si Zoom In. Ito isa sa mga pwedeng dumumina ng bintahan kasi medyo kilala rin naman yung lahi nito, bayang kalarista. At yun po mga bayang kalarista sa ating mga kayokos, and I hope na sana nakatulong sa inyo itong ating mga konting info or konting pass outing sa ating mga kalok sa ating darating na first leg na Triple Crown nitong May 11. Natapat birthday ko yun mga bayang kalarista. Baka hindi ako mga rera, sa bahay ko na lang panonoorin yun. Baka taya-taya na lang ako sa pass bet or baka mag-advance betting na lang ako kasi maghahanda ako sa birthday ko. May mga bisita ako pupunta dito sa bahay, kaya sa bahay na lang ako manonood ng first leg ng Triple Crown. Maganda kayo na natapat birthday ko, bayang kalarista. Inahiyok sana mag-enjoy kayo sa ating first leg ng Triple Crown. At alam ko syempre, bawat isa sa inyo mga bayang kalarista kampihan na kung sino na napupusuan nyo. Huwag hindi pong kalimutan ilagay sa comment section ng ating video na ito ng ating mga napupusuan para sa ating darating na first leg ng Triple Crown ngayong darating pong May 11, 2025. Dito pa rin siyempre sa Metro Turf Malbar, Batangas. At mga bayang kalarista, siyempre maraming salamat po sa sandali pagtambay at
pagtutok dito sa atin sa mga oras na ito. At sana po nagustuhan nyo itong ating video. Kung may comment po kayo or komento dito sa ating Triple Crown, huwag niyo pong kalimutan ilagay sa comment section. Babasahin ko po yan mga bayang karerista. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta palagi at tiwala. Kita tayo sa next upload kong video. Stay safe everyone. God bless mga bayang karerista. And enjoy your day po. Maraming salamat po muli.